at ini ang iRadio LA na nagsiservisyo sa gabos ng Pilipino. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa samayanang Pilipino. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Sa iRadio mga husay nagagamanga, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi magpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako.
sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, oh Diyos. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Good morning! Maganda po tayo lahat. Whether they like it or not, dahil ang laging sinasabi ni Ma'am Chi. Ayan, pasintabi po sa mga nanananghalian, nag-aalmusal. Ako po muna ang inyong makakasama ngayong mga oras na ito dahil si Papshi ay talaga namang super pagod siya. And pagbigyan natin siyang magpahinga kahit kaunti para naman makabawi-bawi siya ng lakas. Kasi sobrang namimiss na niya si Ma'am Shi. Hi! Kamusta kayo dyan, guys? I hope you are all doing well. And today is February 21, Saturday, dito sa Philippines. And February 20 naman sa LA, sila Papsi. At makakasama natin mamaya sa Salita ng Buhay. I see Pastor Kiko Gonzales. At syempre kasama din natin yung Tita Ambo. Hello po, Kambo. Hello, Carrie Joyce. Ayan, ang ating Papshi ay kailangan ng moral support. Moral support. Kailangan niya ng matinding suporta ngayon. Siya ay very, very tired. And pagod siya talaga. Kasi nga, mag-isa siya na ginagawa ang mga bagay-bagay. Kaya kailangan natin siya samahan ngayon. So, yung mga tao, pagsawaan muna nila yung pagmumukha natin ngayon. Oo nga. Ayan. Unahin na nating batiin si Ma'am Shi. Nandyan siya. Nandyan ba? Hello, Ma'am Shi. Namimiss ka na po ng lahat nandito. And ngayong araw yung huling live ng iRadio na si Papsi ay solo. So, kasama na. Si Papsi ay wala si Ma'am Shi, kumbaga.
Yes, oo. Ayan. So, bati ka naman malapit po, na. Kaambo. Yes, oo. Aray ko, nagkikita pa ako. Ayan. Hallelujah. Hi! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga ka-iRadio LA. Maganda si Kari Joy. Ang pogi si Kuya Ramon at si Kaambo. To God be the glory. Amen. Ayun. At syempre dahil dyan, kailangan natin maaga mag-umpisa para maaga din tayo matapos, para maaga rin makapagpahinga ang ating Papshi. So, batiin na natin ang ating mga viewers out there. Amen. Ayan. Nandito sa una sa ating listahan, may background music na ba tayo? Hanggang natin. Ayan, meron na. Narinig na. Ayan, unang-una syempre sa ating listahan, yung dalawang, ito kambal ng iRadio to Nag-uunahan Ganun sila ba? lagi sa listahan Si Ayaw. Sister Grace at si Cici Elaine. Lagi nag-uunahan yung dalawang yun sa listahan talaga dito. Ayan, at syempre nandyan din ang aking napakagandang mama. Mama Yun. Marivic Lejano. Lehana Cruz. Yes. Hello, Ma. Ang kilay is life. Kilay on flick. Kilay is on At fleek. kakambal ng kilay niya, ang kilay ni Mamsi. Iyo. Ayan, at nandyan din ang ating maganda at napakabait na Tita Mel Cruz. Hello, Tita Mel. Yes. Hello po si Ma'am. At syempre, nandyan din ang aking maganda at sexy, generous na Tita Bing Pasqua. Iyo. From Dubai. Hello. At syempre, nandyan din ang isa pa sa aking kakambal. Sino? Hulaan mo. At siguro si Ate Jocelyn Estina. Ay, hindi. Yung isa ko. Ay, Yung bigla. sa namin. Si At sino? Rachel Joy Punate. Ayun! Yung bulletproof. Yan. Bulletproof talaga yan. Kasi ano siya? Ayan, nawala ang aking mic. Hello? Narinig niyo ko? Ayan. Oh! Andyan si Ate Klang Klang na isa rin sa aking Ayan. magandang ate. Oo, masimpag yan. And nandyan din ang Gamos family. Alejandro. Marites Gamos, Nanay Marites at syempre J. Tristan Alejandro. Hello sa inyo dyan. Magandang umaga po mga kapatid. At nasa listahan ko din si Kaambo. Yes, on the house. Break it down. Yes. Break it down. At nandyan din si Angela Claire Gonzalez, ang panganay nila Pastor Chico. Hello, Angel. Angel. And nandyan din ang isa pa sa muse ng iRadio. Si Mami Amy Vito. Hello. Ayun! Ang lolang passionista. Yeah. Ang Doña lola Armida. Rumarampa kahit saan. Hindi napapagod yan eh. Grabe yung pagod ni Papi. Oo nga. Nakaloop yung pagod ni Papi. Oo. Ayan. At syempre nandyan din si Sister Jen Nunez. Hello po. Hello, Ate Jen. Hello sa inyo dyan. Ayun. Hello po, Ate Ayan. Ate Jen. May message si Mamsi dito. Sabi niya, sana ba yun? Ang layo nang narating ng ano. Ayan, sabi niya, hello everyone. Thank you for your continuous support to iRadio. Thank you for sharing your time with her daw while nandito sa Pilipinas. My apologies for those I was not able to see dahil na rin siguro sa availability ng time. Grabe, sobrang busy ni Mamsi. Parang 2 beses lang din yata kami nagkita. And God willing, we'll see you again with Papshi. Ayan. Pag-pray natin yan na makabalik sila next year or this year. Soonest dito sa Pilipinas. And we are so happy na nakasama namin siya. Hindi ka man namin nakasama, Papshi. We are so blessed na nakasama namin si Mamsi. Ayan, at kami ay masaya. Ang galing mo talaga. Ayan. Wala na ba akong nakalimutan batiin? Itaas ang kamay ng hindi natawag dyan. Si Ate Grace, nabati naman natin. Unang-unang nga po yun. Ay, unang-unang basta. Ang galing talaga dito, no? Alam ko nga talaga nag-uunahan siya at saka si Ate Elaine. Si Elaine. Si Elaine, yes. Ayan. Oo. Yeah. Oo. Yes, Partida si pa yon, Gary Joyce. Partida kasi may hawak may pang hawak baby na si- isang baby sa kanan. Tapos si Oo. cellphone kaliwa. Ayan. Uy, sa kaliwa. Ang galing yun, no? Mm-mm. tawag doon. 10:30 pa lang nakapila na yun sa labas ng studio ng iRadio.
Galing ano, pagbukas ulit ng Galing bintana mo! ng studio Pasok ni ka Kuya agad. Ramon. Pasok ko dyan. Ano? Agad ka. Hmm. Ayan, kamusta naman po kayo dyan, Kaambo? Hindi po ba mainit dyan? Pagkatanghali, medyo maalinsangan. Pero pagkagabi naman, medyo malamig. Ngayon, makulimlim siya. Pero ano mainit yung singaw. Kaya parang lagi akong na mainit. Kaya pag nakikita ko lagi sa isda, gusto ko lagi akong naliligo. Bakit? Nagiinit yung ulo mo. Mainit nakakainit yung ulo ko eh. Grabe siya. Ang hard niya. Ayan. Yo! Hindi kami naka-join nung Thursday kasi Oh, yun yung visitation kay Tama Mami yun. Irene, kay Nanay Luz. Nakakatuwa pa. Pastor Sammy, nakakatuwa. yeah. Ang lakas ni Mami Irene ngayon. Oh, And kita mo pumayat eh. siya. Ang laki na Oo, pumayat siya. nag-weight siya. Tapos nakakalakad na po siya. Naglalakad-lakad na na. siya. Nakakatawa kasi ang laki talaga ng improvement. Sabi niya, ang laki din tulong talaga ng prayer. Yes. And nakakatuwa na makita namin masaya siya. Yes. Kasi hindi rin namin siya nadadalaw. Pero grabe talaga ang nagagawa ng prayer talaga. Sabi niya, Amen. lalo nga pag araw-araw talagang pinag-pray. Iba talaga. Ano po. Tama, Nakakatuwa. tama. Bago kayo pumunta, tumawag siya sa akin. Ano Anak! sabi niya? On the way na, sina Mamsi, tsaka sila mga sisters. Ay! Sabi ko, praise the Lord. O, yan, Mami. Lalo may aaliwalas ang iyong mukha. Kaya yun, sabi ko, praise the Lord sa buhay mo, Mami Eric. Kasi nga, nakita ko medyo nag-lose weight siya, pumayat siya. Saka yung mukha niya po, masaya. O masaya, hindi katulad dati. Na, And may pabaon siya sa amin lahat. wow, ano yun? Meron kaming tigi-tigisang tab ng macaroni salad and Wow naman. jelly. Ano ba yun? Yung gelatin na may mango sa ibabaw. Ang Sarap nun. sarap. Grabe. Pengi Sabi naman talaga. ako niyan. Grabe si Mami Irene. Ang sarap-sarap niya talagang gumawa ng Galing, mga. oo. Yung mami. Nung nasa Brunei kami, yan ang mga specialty niya, mga kakanin, mga merienda, Mga mga cake, desserts. mga Cake. desserts. Yun nga oo. po sabi niya. Oo. Ayun. Kaya pagka ayun. magdi-deliver ako sa kanya ng mga ibang ingredients na sasabihin niya sa akin, oh Sammy, wait ka na dyan, kumuha ka na. Kaya habang lumalakad ako palabas ng store niya, lapang ako ng lapang noon. Ang tawag doon, mga kwekwe. Kwekwe ang tawag doon. Kwekwe. Walang cake. Kwekwe. Walang cake. Kwekwe. Oo, pero siya, ibig sabihin noon, mga kakanin na maliliit, yung finger foods, mga gano'n. Okay. Kwekwe. Oo, yun. Ayan. Kaya kapag Hello muna. nagagalit, Hello muna. siya, kwekwe. Kwekwe. Kwe. Ayan, hello muna tayo kay Jocelyn Yes. Estrena, ang aking Ayun. kakabay. Hi, tambay. Ito, isa to sa aking mga prayer warriors. Yes, Prayer warriors. si Ka Jocelyn. Kaka! Pinagpe-pray ako niyan palagi and Amen. nakakatuwa. And, syempre, binisita rin natin si Nanay Luz. Yun, Grabe oh, po yung prayer story natin. ni Nanay Luz nung December. Ano nangyari? 85th birthday niya po ay December 17. Oo. Yun din po yung time na sinugod siya sa ospital. Gano'n. So, yung celebration niya, na-cancel po. May dapat, may pa-catering, may food, lahat po kinancel po nila. Tapos may mga pag-giveaways, nabigyan pa nga kami ng pang-giveaways kasi nga, hindi na nila naipamigay. And grabe po talaga, pag kita yung mga video ng mga pinagdaanan ni nanay sa ospital. Para po talaga siya, dying na po talaga siya. Oo, critical na, kumbaga. Opo, hindi na po niya nakikilala lahat ng tao na dumadalaw sa kanya. Tapos sumisigaw na po siya sa pain. Ayun. Talaga sumisigaw na siya. And then, nung pinauwi sila ng doktor, sabi, parang bibitangin na lang daw po na hindi na siya magtatagal, ganon. Pero grabe grabe yung grace ni Lord. Ang lakas ni Nanay Luz ngayon and pumayat siya. Yeah. Ang lakas niya, ang daldal, ang kulit. Ay, glory to the Lord. Yun, grabe, no? Ang laki din po ng naging bill nila sa hospital, pero grabe yung provision ni Lord sa family nila. Ay, salamat sa Lord. Ayun, nakakatuwa kasi talagang salamat daw po sa mga prayers. Yun na. Sabi niya, lagi akong pinagpe-pray sa iRadio, pinagmamalaki niya doon. Kaya, ayun. Nakakatuwa lang kasi grabe talaga yung pinagdaanan din ni Nanay Luz. Sabi niya nga, akala niya daw talagang mamamatay na siya. Pero, kumbaga, hindi niya pa time. May plano pa si Lord sa buhay. Amen.
Pero Yes. 85 years old na siya. 85 years old na siya. Galing ano? Yes, Bira, 85 na siya. Ano siya ni, yung nakita ko sa picture, ano niya si Sai Heart ba yun? Ay, parang pamangkin po yata. Yun ang Okay. nag-aalaga po sa kanya. Si Ate Tisay. Yes. Ay, praise the Si Lord, Ate Ate Tisay. Faye. Faye Cabrera po Faye. ang real name nun. Ayun, Si Ate Faye Cabrera. Tapos ang screen name niya, si Sai. si Sai Heart. Tapos yung isa naman, meron tayong kasama dito na negra naman, di ba? Negra Si Ate Petita. Tina. Ate Tina naman Si yun. Ate Tina. Galing ano, si Sai and Sabi negra. sabi ni Nanay Marichu, I'm watching po. Kanina pa po kitabi natin, Nay. Oh, yan. Hindi ka po yata nanonood nakikinig. siya. Hi. Ayan. Bukas ay flight na ni Ma'am Chip pabalik Ay, ng praise US. the Lord. Gabi pa naman yata po ang kanyang flight. Traveling mercy ang ating Apo. prayer. Grabe yung ano niya. Grabe din yung travel niya. Oo, no? Wala yan. Super Hindi- napahinga ka super. na si Ma'am C. Hindi yata napahinga. Hindi yata. Ang pahinga niya lang yung sa gabi, yung pagtulog na. Pagtulog lang, ano? Yes. Ayan. Meron pa bang hindi nababati dyan? Sino pa? Nag-hi sa akin si Pastora Maribig. Hello, Pastora Maribig. Marami kong nababati dyan. Yes. Si Pastora Ellen na nagbakasyon din yata. Galing Oy, mo! Nandiyan si yung Sick Heart, Ate Joy. Ay, Si Rocky. andyan yung katulong ko for today. Kanina, galing po ako sa church kasi meron kami training, 8 a.m. training, ano ba yun? Maaga. Training po about sa evangelism. So, umuwi po ako ng 10:30 kasi sabi ko, samahan talaga si Papi. Nararamdaman ko, bilang isang anak, nararamdaman ko yung pagod niya. Ayun, sabi ko, samahan ko siya. Pagdating ko po, ang aking asawa ay naglalampaso ng sahig. Wow, ulirang ama. Napakasipag naman yan. Si Brother Galing Rocky. mo! Yan Yan, naman, no? binabati ko ang aking napakasipag, napaka-pogi, napakabait na Yes. asawa. Oo. Hihira Alam mo kang talaga, hindi makatagpo ng nag-aaway ganyan. Ayan, Baka hello pambira. Daddy Rocky, I love you so much. Sorry. Hello, Brother Rocky. Ayan, nandyan din si Tita Maria Estela Hamorabo, nanonood siya. Hello po. Hello? Narinig mo ba ka? Nakamute ka po ka. Ay, yun pala, sorry. Yun! Oo, ako pala. Si Ate Estela Hamorabo. Siya ay kahawig ng ate ko. Kaya sabi ko sa kanya, kahawig niya. Sinend ko sa kanya yung picture ng ate ko. Para kayong kakong kambal ng ate ko. Kaya kapag magkasama kami sa iRadio natin, parang kausap ko yung ate ko. Pareho silang maganda. Maganda. Si Mami Ganda. Irene din, ang ganda-ganda ng mukha. Ay, oo. Si So, Mami lalo Irene, pag nung nakita dalaga mo, siya, no? Nakita ko po yung kamukha siya picture ni niya Miss eh. Cherry Pie. Ikachi. Terrify. Ikachi. Ang ganda. Ganda mukha ni Mami Irene. Unique. Unique siya. Yun ang mga unique na beauties. Si Ate Estela, si Mami Irene, Mami Irene. si Pastora Maribig. Ayan. Mga unique yan eh. Si Tita Mel, yun din yung ganda Tita niya. Mel. Yes, oo. Napakahinhin niya. Si Ate Mel. Dalagang Pilipina. Opo, dalagang Pilipina. Tapos, Yun ang, ano yun ang yan? gusto kong makaharap ng personal. Si si Ate Tita Mel po, kahit bata ang kausap niya, lagi po siyang nagpopo. Ayun, oo Ang nga. kausap niya, ay sige po, Mahilig ka gusto niyo. magpo. Opo, lagi po talaga siyang magpopo. And, Magkala. napaka-welcoming ni Tita Mel. Hindi ba Ipagtitimplakan niya lang. kapampangan si Ate Mel? Hindi ko po alam eh. Parang Parang hindi kasi po. pagka nag-i-inside ka tita, yung letter X nawawala. Talaga po? Puriin ng Diyos. Brother Pastor Sam, puriin. Nawawala yung letter X. Hindi ko lang natanong kung kapampangan siya. Sure. Tita Mel, kapampangan ka ba? Si Mel, Sagot ko dyan kapampangan sa ka ba? comment section, kapampangan ka daw ba? Sabi ni Ma'am, si shower lang daw muna siya. Tapos ang emoji ni Popsi galit. Ganun ba? Shower lang daw muna siya. Tita Mel, kapampangan ka daw ba? Medyo late kasi talaga yung dating natin sa live. Kaya, yung tanong natin. Ang alam kong kapampangan na isa dito, si Ate Jocelyn. Ayan. Ayan, si Kambal ang kapampangan.
Station ID na. Station Kari ID Jo. na daw po. At dahil dyan. Siya si Eileen Gonzalez, tansaya sa iRadyo Yamen sa Serbis, at sa Ray Totoo na Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin ay 25 minuto. 25 minuto makalipas ang ikapito ng gabi doon yan sa Bellflower, California, USA. At syempre Yeah. dito sa atin ay 11:26 a.m. Tayo po ay Iyo. live dito sa Teresa Rizal at si Kaambo naman ay nasa Ay, sa Bataan! Balanga City! Yes. Sugod mga kapatid. Sugod! Atapang Ay. tao, hindi atakbo! Ayan. Ang Ang galing sabi ni ng Ma'am tandem Karim. nyo. Ayan. Oo, sige, basahin mo. Ang galing ng tandem nyo, Pastor Sammy and Joycey. Ay, salamat po, Ma'am C. Oo. Ayan. At dahil dyan, Thank you. nandyan na si Pastor Kix. Andyan na siya. Ayan na. Ang bira. Andyan Iba na yung Andyan na si Pastor Kiko Paulo Avelino Gonzales. Paulo Abilino. Basta ngayon, Grabe. Oh, galing ano. Paulo bawal daw po Abilino. bawal daw po mambuli ngayon. Eh, doon pa lang sa, uwe! Mukhang dumak na Si eh. Papsi yun, hindi ako. Oy, Pastor Kiko, si Papsi yun ah. Pastor Hindi Kiko, kami. si Papsi yun, hindi kami. Sure na. Oh, ay, Ayan na oh. ay, grabe, ang taas ng araw. Hindi ba yung si Willie Ugarte yan? Bawat yugto ng sandali. Galing ha. Grabe. Lakas Ayan, umaga, Pastor Pastor Kiko. Kamusta ka naman dyan? Sorry po, maliwanag po. Ayun. Sobrang liwanag nga talaga. Nasisilaw kami sa'yo, Pas. Oo Hindi, nga joke eh. lang. Maliwanag yung ilaw ko. Oo, hindi. Okay lang. Nag-share. Ang ganda nga ng shade Pastor mo eh. Kiko, you're shining bright like a diamond. Yun. Magandang Light umaga of po. the diamond. Magandang umaga Magandang po. umaga, Pastor Kicks. I miss you. Mama. Milingon lang po ako sa gilid kasi nandito po yung aking monitor sa live. Monitor. Yun. Go lang po. Ayan, Magandang, kamusta ka naman magandang po? umaga po. Yes. Batiin mo na Ayun, ating mga viewers. Salamat po sa Lord at pogi pa din. Amen. I agree. I agree. Salamat po sa Lord kasi sa kabila ng lahat ng sunod-sunod na mga gawain ay talagang Oo. pinalalakas, nire-restore Amen. at inaayos ng Lord yung lahat ng mga nangyari. So yung sabi ko nga po nung last na pagkita po natin dito is nandun ako sa process ng restoration ni Lord, but Yes. salamat sa Lord kasi lagi ko siyang nakakatagpo. No, salamat po sa imbitasyon. Salamat po sa muling pag-imbita. Susuot ko na to ng maaga kasi mapagalitan ako ni attorney. Oo nga. Ang mahiwagang jacket ng iRadio. Yan. Magandang umaga po. Pagkaging kay Papsi, kaninang umaga po na-receive ko yung message niya ay talagang pagod. I understand and we will be praying for you po, Papsi. Alam ko po. Amen. Alam ko po yung pakiramdam ng kailangan nating magpatuloy sa ministry kahit pagod tayo sa Correct. trabaho. But the truth is, sa mga ganyang pagkakataon, dyan po natin nakakatagpo si Lord. Amen. Diyan natin Correct. napapatunayan na ang Diyos ang lakas natin. No? Hindi nyo lang po nakikita si Papsi, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi nyo lang nakikita si Papsi, pero nandito po siya working sa likod po ng programang ito. Akala nyo po natutulog si Papsi ngayon nung Oo sinabi nga papahinga siya, hindi po. Diyan lang siya Nandito sa po siya studio. likod. Kasama po natin siya at salamat po sa Lord sa buhay ng ating Papsi. We will be praying later on, no, sa ating pong Papsi at sa ating Mamsi. And again, magandang umaga po sa bawat isa. Kamusta po? Kamusta po? Kaambo? Kamusta po? Nakita ko po yung inyong yung araw na binisita po kayo ni Mama at si Pastora Maribel.
At napasigaw po ako ng sana all. Nakakatuwa ang mami mo, sa totoo lang. Sana Nakakatuwa talagang grabe pagka sanay na sanay sa video okay, Pastor Kiko. Ay, opo, Ang galing mag lumaki, second voice. lumaki po ako dyan sa mga 3 years old pa lang po ako, 2 years old, naririnig ko na yung ano, I'm on the top of the Yeah. world. Looking, Carpenters. Nakakatuwa eh. Naririnig ko na po yan. No, at salamat po sa Lord kasi kahit papano ay nabigyan po kayo ng kasiyahan ng ating dalawang lingkod. No? Correct. Alam ko po na naggumaang yung inyo pong pakiramdam Ay doon sa naman. feeling. Super. Nung ating dalawang Dora po yan. Dora. Mahilig maggumora. Gumora. Opo, nakakuha po ng nakakuha ng kakampi si Mama. Si Mama, no? Nakakuha ng kabady-bady. Oo, si Pastor Maribig. Oh, Akala ko nga si Mama mo na ano yung pagkakadinig ko 53. Hindi po, 53 pa lang kayo, yung pala 63. Sabi ko, Ayun. hindi mo kang 63. Mukha lang 62 and a half. Joke lang. Marunong din po ako niyan, Kambo. Alam ba? I magandang umaga po. Sige. Pastor Kiko, it's your turn. Opo, umpisahan na po natin ng maaga to. Huwag na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Pinost ko po, actually, sabi ko kay Madam Rachel, nagbigay na po ako sa kanya ng title and text last Thursday po yata. But kahapon ay sabi ko sa kanya, Madam, magagalit ka ba pag pinalitan ko yung title ko? Pinalitan ko yung text ko. Sabi, hindi naman po, Pastor. Tapos, nung sinend ko po yung title ko, sabi ko, yung title po kasi ay, bantayan mo kasi ang puso mo. Sagutin ba naman po ako ng, opo. So, let's talk about, today, let's talk about guarding our heart. No? Dahil ito po ay buwan ng pag-ibig, sabi nga po nila, no? Buwan ng mga puso, buwan ng mga nguso, buwan ng mga puso, no? Buwan ng pagmamahalan ay nakita ko yung poster. Hindi ko po kilala yung babae na yun, Papsi, ha? Hindi pa ako nagbigay ng picture, joke lang. No? Kamusta po yung ating mga puso? Kamusta yung lagay ng ating mga kalooban sa mga oras na ito? Dahil yung iba sa atin, iba-iba yung lagay. Iba masaya, iba nagmamahal, iba broken-hearted. No? And ang isa sa mga pinaka masakit, pag tinanong tayo, kamusta ang puso mo? Mapait. Basag. Ganyan yung ating mga sinasagot. But today, let's talk about guarding our heart. No? Muli, sa lahat po ng mga nanonood sa ating live ay magandang umaga po. No? Share ko lang po ito. Okay? I hope ay nakikita na po yung aking screen. Yan. Okay? So guard your heart. Sabi po sa Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Let us pray. Father, we thank you sa araw po na ito, Panginoon, panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong pagkakataon para makasama ka at maranasan ka, Lord. Today, we come to you humbly, asking, Lord, sa pagkilos ng banal mo pong Espiritu. Kinikilala po namin, lahat po kami, Panginoon, sa umagang ito, ang aming mga kahinaan at kamalian. Dahil alam namin, Panginoon, na hindi kami makapapantay sa iyong kabutihan, Panginoon. At humihingi po kami ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng aming mga kasalanan at sa aming mga kahinaan. Paging dapatin mo po kami na lumapit sa iyo. Paging dapatin mo po kami na maranasan ang iyong presensya, Panginoon, sa umagang ito. Allow us, Lord, to hear your voice, Panginoon. Gamitin mo po ang bibig ng iyong lingkod at buksan mo po, Panginoon, ang pandinig
ng iyong mga manonood sa umagang ito. At let your anointing be upon us, Lord, as we hear, as we speak your words, as we study your words. Teach us, Lord. This we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. No? So, guard our heart. No? Kamusta po yung ating mga puso? Kamusta po yung lagay ng ating mga buhay sa mga oras na ito? Because these words from Proverbs written by King Solomon, isa ito sa mga binigyan niya ng diin. Above all else. No? Kung titingnan niyo po doon, ang haba nung chapter 4, pero ito yung binigay niya sa verse 23. Sa dami ng sinulat niya, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Why? Alam niyo po mga kapatid, we live in a world so obsessed with protecting things that matter. Kung nakikita niyo po dyan, yung inyong pong mga cellphone, sino po sa inyo ang cellphone ay walang security pin, walang security code, walang password, no? Meron pa po bang gumagawa nun dito? No? Sino po sa inyo na ang mga bahay ay walang padlock? Dati po pwede yan. Pero ngayon po, naka-double lock ka na, napapasok ka pa. No? May gate ka na, napapasok ka pa. No? And we also do financial security. No, we have financial security. Nilalagay natin yung mga pera natin sa bangko, yung mga ari-arian natin, yung mga papel natin, nilalagay natin sa mga vault. No? We live dito sa mundong ito, sa mga panahong ito, na we're so obsessed protecting things that matter. No? Pero, sabi ng scripture, meron tayong nakakalimutan. There's one thing, there's something more important than all this that needs guarding. Ano po yun? No? Yung pera natin, yung cellphone natin, yung cellphone nga po natin, may PIN code na, tapos pag binuksan nyo yung messenger, may PIN pa ulit. No? Yung bahay natin, meron ng doorknob, meron bang double lock? Tapos pagdating dun sa loob, meron pang voice command. No? Meron tayong mga ganyan, pero nakakalimutan natin ang isang bagay na bantayan. Meron tayong nakakalimutan na i-secure sa ating mga buhay. Iyon ay yung ating mga puso. No? Pwede po ba nating i-type dito sa comment section, guard our heart. No? Because this is the one thing na nakakalimutan natin na i-secure. According sa Bible, ito yung isang bagay na nanineglect natin na bantayan. No? The command center of the soul. Because in the Bible, the heart is not just the seat of emotion. Huh? It is the center of our thoughts, desires, decisions, and will. No? Makikita natin diyan. It is the processing unit, no? Kumbaga sabi po ni Papsi sa mga technical people, ito dito nagpo-proseso lahat ng bagay. Sa computer po, mas mataas ang processor, mas madaming bagay na magagawa. Mas mabilis magagawa, mapaprocess ang mga application, ang mga data, no? Sa mga computer. But this is the command center of the soul. Dito nagpa-process lahat ng mga bagay sa ating buhay. Our thoughts, our desires, and our decisions sa ating mga buhay. At ano yung sinabi ng Proverbs chapter 4, verse 23? Above all else. Di ba? Above all else. Higit sa lahat ng bagay. Meaning, this is a top priority for every believer. Now, bilisan natin to. As we exegete this verse, sagutin natin, gamitin natin yung tatlong katanungan. Hango dito sa Proverbs 4
verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. No? Let's ask the questions why, what, and how. No? Bumalik ako doon sa grade 4 English lesson namin. No, kulang pa nga yan eh. Okay? Pero ngayon, tatlo lang po yung sasagutin natin at gagamitin nating mga tanong. The why, the what, and the how. Let us begin with the why. Why the heart must be guarded? Bakit kailangan nating bantayan ang ating mga puso? Huh? Bakit kailangan natin bantayan? Kung babalikan po natin yung text natin, ang sabi dito, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Okay? So why the heart must be guarded? For everything you do flows from it. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin ay dumadaloy sa ating puso. No? Let's look at this illustration. The law of flow. Look at the source. The source is the heart, and the stream is our life. Kung titignan po natin dito, a water source determines the quality of water downstream. Ngayon, kung yung source, yung nasa taas, no, yung kulay blue na bilog, yan yung source. Sa mga spring, di ba? Sa mga spring, yan yung source, tapos bumababa yan. Yun yung stream. No? So if the source is polluted, mga kapatid, kung madumi po yung tubig na nanggagaling doon sa source, sa spring, everything flowing from it becomes polluted. A water source determines the quality of the water downstream. You cannot have a polluted source and a clean stream. Hindi po pwedeng mangyari yun. Na madumi yung tubig na lumalabas doon sa stream, tapos malinis yung tubig na dadaloy. No? Hindi po nangyayari yun sa nature. Okay? Naalala ko po doon sa aming paboritong lugar na pinupuntahan. Hindi po kami nakadalaw last time kasi ang sabi po sa amin, sarado po yung falls kasi madumi po yung tubig doon sa taas. Polluted dahil doon sa mga dumi, doon sa mga chemicals ng babuyan doon sa taas na doon sa pinaglagyan ng babuyan sa taas ng falls. So, ganun yung nangyayari. Pag polluted yung source, polluted yung dadaloy doon sa stream, doon sa falls. No? In the same way, kung yung buhay po natin, yung puso natin, hindi natin binantayan. Kung yung puso natin ay polluted, our life will eventually reflect it. No? Ano sabi ng Luke 6:45? For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Kung ano po yung laman ng puso natin, kung ano yung sentro, ano yung motivation, ano yung nararanasan ng puso natin, yun din yung lalabas sa atin. No? I remember the time when I talked to our senior pastor, sabi ko po sa kanya, sabi ko, ayoko po kasi na madala sa preaching, ayoko po na may masabi sa pagtuturo, dahil ito yung ito yung kalagayan ng puso ko ngayon. Meron akong pinagdadaanan. Ayoko pong madama yung ministeryo. Dahil I am aware na kapag ka po iba yung kalagayan ng puso natin, kapag ka masakit yung nararanasan natin, yun din yung lalabas sa bibig natin. No? At ayaw po natin mangyari yun. Ayaw po natin mangyari yun na madamay yung mga nakikinig. Ayaw natin na maranasan din nila, maramdaman din nila yung sakit na nararamdaman natin. No? Because looking at this second illustration, as the source, so the stream. Kung ganito po yung kalagayan ng ating mga puso, ito rin yung magiging outcome. Kung broken po yung puso natin, kung wounded yung source, yung puso natin, ang lalabas sa atin, bitterness. No? Tinan niyo po yung mga broken-hearted. Pag tinanong nyo, handa ka na bang magmahal ulit? Anong sagot niyan? Ayaw ko na. Oh?
Di na lang, no, ganun yung mga lumalabas sa kanilang mga bibig dahil sobra silang bitter. Sobra silang sobra silang sobra silang nasaktan doon sa mga past relationship nila na ayaw na nilang tumanggap, no? Kasi yun yung kalagayan ng puso nila. Ngayon, kung distracted naman yung ating mga puso, ano yung mga distraction na yan? No? Yan yung mga problema, yan yung mga pasakit, yan yung mga broken relationship, yan yung mga influence ng circle natin. Ano yung nangyayari? Nako-compromise yung buhay natin. Kapag distracted yung puso natin, hindi tayo makapagpatuloy sa pamumuhay kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit, kung ang puso natin, binantayan natin, if the source, if the heart is pure, it will produce a godly living. No? Because if we do not guard the source, the life will eventually reflect the pollution. Sabi ko nga po kanina, di ba? Yung polluted na source, hindi po pwedeng makapag-produce yun ng malinis na tubig. No? So let us remember this. Your actions, your words, your choices, and even your future flow from what lives in your heart. Sa puso po nag-uumpisa. No? A pure heart produces godly living. A wounded heart produces bitterness. And a distracted heart produces compromise. Ngayon, tatanungin ko po kayo, ano ang lagay ng inyong mga nguso? Ano ang lagay ng inyong mga puso? Ano? Kamusta po ang inyong mga puso? Ha? So, after answering the why, bakit kailangang bantayan yung ating mga puso? Ngayon, tanungin naman natin o sagutin natin yung tanong, what threatens the heart? Ano yung nakakapag-threaten dito sa mga puso natin? Bakit kailangan nating bantayan? Ano yung mga bagay na nakakasira? Ano yung mga bagay na nakakaapekto sa ating mga puso? Because the heart is constantly under attack. Every second, every minute, no? Mga kapatid, yung mga puso natin, hindi yan tinitigilan ng kaaway. No? At ano yung ginagamit niya? Let's call them, sa umagang ito, itong mga bagay na nakakaapekto sa puso natin. Dahil pinag-uusapan natin yung flow, let's call them the contaminants. No? Ano yung mga contaminants? Contaminants are the things na nakakapag-contaminate, nakakapag-pollute doon sa bagay, sa isang bagay, no? So let's call them the contaminants. The heart is constantly under attack from 3 directions. Let's look at this picture, no? Yung source, yung heart is yung bilog na tubig doon sa gitna. And from the 3 directions, we are being under attack by these 3 contaminants. First, sinful influences. Ano itong mga ito? Media, ungodly relationships, and worldly values. Mga kapatid, kamusta po yung mga impluensya na pinupulot natin? No? Sino dito yung nakaranas? Ang ganda-ganda ng gising natin. Tapos pagbukas mo ng cellphone, after 5 minutes, bad trip ka na. Kamusta po yung ating mga pinapanood, pina-follow sa social media? Kamusta po yung mga relationship natin sa ating mga kaibigan? Kamusta po yung ating mga tinatanggap na mga values? Mga kapatid, hindi po lahat ng nakikita natin na pinapayagan sa mga panahon to ay tama sa harapan ng Panginoon. May mga bagay po, maraming bagay sa panahon ngayon na legal pero immoral. No? Marami pong legal pero immoral. Kamusta po yung pagtanggap natin dito sa mga bagay na ito? Yung mga worldly values na kinikip natin sa ating mga puso. Baka naman sinasang-ayunan na natin to. Ay, pwede pala.
no? Alam niyo po yung masakit ngayon dahil ni-normalize na yung broken family. Yung iba ayaw ng mag-asawa. Pagkatapos mag-anak, hihiwalayan. Tapos anak na lang daw. Wala nang asawa. So nawala yung importansya ng pamilya, no? Napapalitan yung values. It is the simple influences na nakapag-contaminate ng ating puso. Kasi pag yun yung naging laman ng puso natin, na naging okay tayo doon sa mga ganong mga katuruan, delikado po yun. No? Ano pa? We are being attacked by unresolved wounds. Ito yung mga bitterness, unforgiveness, trauma sa mga previous na nangyari sa atin, sa mga naranasan natin. No? Ano pa? Yung deception, yung lies we believe about God, ourselves, or others. Ayan yung mga bagay na nakakasira, nakakapagpadumi, no? Sa ating mga puso. Yan yung mga bagay, tatlong bagay na malaki ang apekto sa kung ano yung nagiging lagay ng ating mga puso. Ngayon, tatanungin ko po kayo ulit. Sa tatlong yan, ilan po yung alam nyo, aware kayo na inaatake kayo? No? Because I myself, nagkaroon ako ng heart audit dito. Tinignan ko, alin ba dito yung nakaka-apekto sa akin? No? Because in Jeremiah chapter 17 verse 9, sabi doon, the heart is deceitful above all things. No? Delikado po na yung mga puso natin maging bridge ng kaaway para sa ating mga buhay. Okay? Pag pinasok na po ng kaaway yung mga puso natin, huwag kang mag-expect na you will have a fruitful, godly life. Kung ang puso mo ay, ang laman niyan, puro sinful influence. No? Kung ang puso mo ay punong-puno ng bitterness, unforgiveness, huwag kang mag-expect na yung buhay mo ay makakapag-produce ng isang buhay na nagmamahal ng tapat. Kung meron ka pang mga bagay na hindi napapatawad, kung meron ka pang mga pait na nandito pa sa iyong mga puso. No? So let us remember that. Okay? Above all things, guard our hearts. Dahil dyan lahat dumadaloy. Yung puso, yung isip natin, yung kagustuhan natin, at lahat ng mga ginagawa natin. Okay? After knowing the why and the what, sabi ko nga, bibilisan natin eh. No? Let us talk about now yung tanong na how. Kanina why, kanina what, tapos ngayon how. Paano natin babantayan yung ating mga puso? How do we guard our hearts? Paano natin babantayan ang ating mga puso? Number one, dapat nating tandaan at dapat nating bantayan ang ating mga puso sa pamamagitan ng guarding, pagbabantay sa kung ano yung pinapapasok natin sa ating mga puso. Okay? What you watch, what you listen, what you read, feeds your heart. Tandaan po natin yan. Kung ano yung pinapakinggan natin, kung ano yung binabasa natin, at kung ano yung pinapanood natin, it feeds our hearts. So if we don't guard our heart, something else will shape it. Mga kapatid, ano yung pinapanood natin? Okay? Ano po yung ating mga pinapakinggan at ano yung ating mga binabasa? Okay? Baka mamaya nanonood pa rin tayo ng mga bagay na makakapag-compromise ng ating kaisipan. If our motive sa panonood ng isang pelikula ay para ma-aware tayo sa mga nangyayari, kung ang motibo natin ay para malaman bakit pinagkakaguluhan ito, wala tayong problema. Kaya lang, kapag yung motibo natin ay para
malaman kung ano yung kwento doon sa storyang iyon, mapulot kung ano yung laman ng storyang iyon. Delikado po 'yun. Kasi sino dito yung nanonood pa ng mga talaga namang horror movies? Let us be careful. Okay? I've shared this once. Meron pong isang pelikula, na ban. I think sa UK ito. UK ata yun, parang mga ganon. Meron isang pelikula na ban dahil sa meron dun isang chant na binanggit, hindi naiintindihan, hindi siya English, no? Meron siyang chant na binanggit doon na akala nung mga manonood ay parte lang ng script. Kaya lang, pero ang daming nagreklamo, kaya naban yung movie na ito kasi hindi nila alam na yung chant na yon ay nakapag-open ng window sa mga tahanan, sa mga buhay ng mga nakapanood na nakapasok ang devil sa kanilang mga bahay. Yung mga houses nagkaroon ng demonic possession. Even yung director nagulat. Akala niya script lang yun. Akala niya simpleng phrase lang ito, dialogue lang. Pero nung sinearch nila, it is a chant of witches doon sa lugar na yun. So let us be careful kung ano po yung ating mga pinapanood. Ano yung pinapakinggan natin? Sabi ng mga pilosopo na sinasabing huwag kayong makinig ng secular music. Music lang naman yan. No, wala namang masama dyan. Pinapakinggan ko lang kasi maganda yung melody. I too, ako din po, meron akong pinapakinggan na maganda yung melody. But, be careful with the lyrics. Kasi po, yung music, it shapes our minds, our hearts. Meron pong gift ang music na inilagay ang Panginoon na pagka naririnig po natin yan, nagkakaroon tayo ng kakaibang pakiramdam. Meron po tayong nararanasan ganoon pag nakikinig tayo ng music, nare-relax tayo. Oh? Sino dito yung pagka nakakapakinig ng mga love songs ay nai-inlove, no? Sino dito yung mga nakikinig pa ng Where Do Broken Hearts Go? Anong nararamdaman natin? Na parang broken hearted ba tayo? Teka, saan ba ako? 'Di ba? Yung lyrics na pinifeed natin, pinapakinggan natin, we feed our hearts. Ito yung nagiging laman ng ating mga isip. At ang masakit, yung laman, yung lyrics ng pinapakinggan natin, sinishape nun yung emotion natin. So once again, I will tell you mga kapatid, let us guard what we allow in sa ating mga puso. No? Every time we feed our hearts with movies, with videos sa social media, no? With the songs na pinapakinggan natin, doon sa mga binabasa natin. Baka may nagbabasa pa po ng pocketbook dito, no? Let us always ask ourselves, ito ba ay nakakapagpalapit sa akin sa Panginoon? Ito bang pinapanood ko? Ito bang pinapakinggan ko? Ito bang binabasa ko? Ito ba ay nakakapag-shape ng isang Christ-like character? Lagi nating tanongin yung mga sarili natin. For us to be safe sa kung ano yung pinifeed natin sa ating mga puso. Pangalawang bagay, the ultimate filter. Paano natin babantayan yung ating mga puso? Guard through God's Word. Mga kapatid, it is the ultimate filter. Tandaan po natin yan. God's Word acts as a filter, exposing the lies we believe and aligning our desires with His truth. And it is the primary tool for keeping the source pure.
Every time na makakarinig tayo ng mga negative na mga bagay tungkol sa Panginoon, tungkol sa ating sarili, no? Sasabihin, ang laging sinasabi ng kaaway sa atin, ang sinasabi ng mundong ito, hindi ka sapat, no? Makasalanan ka, wala ka ng pagbabago. Let's go back to the Word of God. At ano ang sasabihin niya sa akin? You are redeemed. Tinawag kanyang anak. The old has gone, the new has come. May pag-asa sa ating Panginoon. Ang lahat ng yan ay sinasabi sa salita ng ating Panginoon. Ngayon, kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, then we feed ourselves with worldly values, with the deceit of the enemy tungkol sa ating pananampalataya, then madali tayong masisway. No? So kung gusto nating bantayan yung ating mga puso, mga kapatid, let us always read the Word of God. Because this is the ultimate filter against the lies of the enemies. Lahat ng mga kasinungalingan ay binibigay sa atin ng kaaway. Hindi ka pwede dyan, hindi ka pwedeng maglingkod, hindi ka karapat dapat lumapit sa Panginoon mo. Lahat yan. Hindi yan sinasang-ayunan ng salita ng Panginoon. No? At doon sa Word of God, doon natin mararanasan, doon natin makikita at doon natin maririnig kung ano yung mensahe ng Panginoon sa atin. Okay? Pangatlong bagay, the cleansing agent. Okay? If we want to guard our heart, guard it through prayer. Manalangin ka kasi. Sabihin nga natin dito sa comment section, manalangin ka kasi. Okay? Guard it through prayer. Because prayer invites God to search and cleanse the heart. Okay? Prayer is not just asking God for things. It is allowing God, no, to search and cleanse the hidden corners of the heart. Okay? E baka buhay natin, kapag ka punong-puno na, yung puso natin, hindi na natin alam gano'n na ba kasakit, ilapit natin sa Panginoon. No? Ilapit natin sa Panginoon. Kasi hindi lang tayo humihingi ng isang bagay sa Panginoon pag nananalangin tayo. Praying is surrendering our situation. No? At hinahayaan natin na siya yung kumilos sa ating mga puso. During prayer, nararanasan nyo ba ito? Na nababago yung lagay ng puso natin. After prayer meeting, sino dito yung nakakaranas nung parang nagagaanan yung kalooban? Parang gumagaang yung puso, parang nakakalaya. Because we allow God to search and cleanse our hearts. No? It's allowing God to shape us. Okay? Kung gusto nating bantayan yung ating mga puso, lagi tayong manalangin. Ilapit natin sa Panginoon yung mga broken hearts natin, mga wounded heart natin. Oh, yung mga distracted heart natin. No, ilapit natin yan sa Panginoon at bantayan natin yan sa pamamagitan ng panalangin. The last, paano natin babantayan yung ating mga puso? Guard through healthy relationships. Our circle, the perimeter. Mga kapatid, you cannot guard your heart in isolation. Kapag ka po broken ka, pag bitter ka, no? Pag mabigat yung kalooban mo, hindi po yan gagaling sa pamamagitan ng paglayo. No? The people closest to you influence your heart the most. Ngayon ang tanong, sino yung ating inner circle? Ako po, I am blessed. I am blessed. Because simula po nung unang taon ng pagiging pastor ko, napalibutan po ako agad dahil napasok po agad ako doon sa district office namin. So kung ilang taon na po akong pastor ngayon, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So 8 years.
8 years na po akong licensed pastor. 8 years na rin po ako doon sa opisina ng aming distrito. And I am blessed kasi napalibutan po ako doon ng mga eksperyensyado, napalibutan po ako doon ng mga godly, ng mga full of wisdom pastors, no? So yun yung nakatulong para ma-shape yung aking spiritual life. No? Na yes, meron akong mga kaibigan, meron pa akong mga barkada. Pero dahil sila yung lagi kong kasama, itong mga pastor na ito, madaling na-shape yung aking puso. Naturuan ako how to handle things, how to make decisions, no? Malaking bagay po ito. Sino po yung ating inner circle? Okay? Sino po yung mga tao sa paligid natin? Kasi we have this saying, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Dahil totoo po yun, kung ano yung ginagawa nila, dahil lagi kanilang kasama, malaki yung tsansa na matututunan mo rin at ma-adapt mo rin yun. No? So let us be careful and let us guard our hearts by guarding through healthy relationships. Dumikit tayo doon sa circle of friend na makakapagpalapit sa atin sa Panginoon. Hindi yung makakapaglayo sa atin. Pinipilit mo, Lord, baguhin mo yung buhay ko. Pero yung circle of friend mo, mga manginginom. Yes, merong mag-ano sa atin dito, merong magtatanong, akala ko po ba, kailangan natin silang i-win. Pero kailangan mo munang i-win yung sarili mo. Kailangan mo munang maging firm. Kailangan mo munang matransform. Kailangan mo munang magkaroon ng isang godly life na magiging testimony para dito sa mga kaibigan mong ito. Because kung nandun ka sa proseso ng transformation, tapos sila pa din yung lagi mong kasama, well, baka 2 days lang, 3 days lang, babalik ka ulit doon. No? So when we decided to be transformed, dapat unti-unti tayong nagde-decide na papalayo sa kanila, papalapit sa Lord. No? At makakatulong po doon yung pagpili natin ng ating circle of friends. Circle of friends, okay? So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi ito pong iRadio ay isang malaking pagpapala. To God be all the glory. No? Araw-araw, merong pastor na nagsishare ng salita ng Panginoon, merong online fellowship, di ba? So, it helps everyone na ma-shape yung ating puso, no? Every 10 a.m., every 11 a.m., meron tayong natututunan na salita ng Panginoon. No? And this is one of the ways paano natin babantayan yung ating mga puso. No? The people closest to you influence your heart the most. So, let us always remember that. Tama po yun. No? Bad company corrupts good character. Kahit gaano kakabait, kung yung circle mo ay talaga namang manginginom, puro bisyo, palamura, one day, makikita mo yung sarili mo, magugulat ka, nagmumura ka na din. No? Birds with the same feathers flocks together. No? Bantayan natin kung sino yung mga taong nakapaligpot sa atin at piliin natin kung sino doon yung makakapagpalapit sa atin sa Panginoon. I have friends. Kaibigan ko pa rin sila, mga kapatid. Kaibigan, barkada ko pa rin sila. Pero pinipili ko kailan ako sasama sa kanila, kailan ako titigil na sumama sa kanila. Let us always remember that, no? So, as we move forward, after having these ways to how to guard our hearts, guard what you allow in, guard it through God's word, guard it through prayer, guard it through healthy relationships. Let's move on sa favorite part ng lahat. Paborito to lahat ng lahat sa atin. The fruit of a guarded heart. Nandun tayo sa result. Kapag sobrang binantayan natin yung mga puso natin, merong fruit. No? Because a guarded heart leads to a godly life.
mga kapatid. When the heart is guarded, decisions become wiser. Words become kinder, and faith becomes stronger, and life becomes fruitful. When the source is protected, mga kapatid, when the heart is protected, the stream brings life. It will lead us to a godly life. No? In Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Okay? As I conclude, no? Dahil nandito si Kaambo, iklian lang natin. Conclusion na po. no? Sabi ko nga, habang ginagawa po ito, binibigay ng Lord itong sermon na ito, nagkaroon din ako ng personal heart audit. No? And let's make it sa mga, let's have it sa umagang ito. Let's have a heart audit. What am I allowing into my heart right now? Ano yung pinapayagan ko? Ano yung pinapasok ko? Ano yung feed ko sa puso ko sa mga oras na ito? Pangalawang bagay, is my heart shaped by God's word or the world? No? Ano yung nagsishape? Ano yung nagmomold sa puso natin? Yun ba yung salita ng Panginoon? O yung value ng mundong ito? No? The third one, is what needs to be surrendered to God today? Ano ba yung kailangan kong isuko? Is it the sinful influences? Is it the worldly values? Is it the deceitful lies? Is it the brokenness of the heart, no? Yung mga contaminants na pinag-aralan natin kanina, yung unforgiveness, yung bitterness, no? Yung brokenness, baka kailangan na natin isuko yan sa Panginoon. Let us ask ourselves. Because let us remember this. Spiritual life begins within. Yung mga spiritual na buhay natin, nag-uumpisa po yan sa loob. No? You can't live right if the heart is neglected. Kaya nga sabi ni King Solomon, above all else. After writing those verses tungkol sa wisdom, ang sabi niya sa verse 23, above all else, guard your heart. No? Guard your heart, not out of fear, but out of faith. Because when God rules your heart, He directs your life. No? He will direct your life. Mga kapatid, sa umaga pong ito, let's have this heart audit at umpisahan natin na bantayan ang ating mga puso. Pwede po bang i-type natin dito sa ating comment section, bantayan mo kasi ang puso mo. No? Yun, maraming salamat po sa bawat isa at magandang umaga pong muli sa lahat ng manonood. Ayan, grabe. Bantayan mo kasi ang puso mo. Ako, guilty ako dito eh. Madalas, nane-neglect ko talaga yung heart ko. And hindi pala siya tama. So, above all else pala, dapat inuuna nating bantayan or i-priority is ang ating heart. Minsan kasi, nangunguna sa atin yung mind eh. Di ba po, Pastor? Nangunguna sa atin yung mind na, ay, parang minsan or madalas negative na yung iniisip natin. Kaya ang nangyayari, pati yung puso natin naapektuhan. Di ba po, Kaambo? Kaya, Amen. hindi tumitibok na maayos yung ating puso. Lahat ng bagay apektado. Nagiging mainitin ang ulo, nai-stress, nagkaka-migraine, ina-acid, Ito yan. tumataas ang sugar, pati sugar Okay. damay. So, ayun. Ang ganda ng topic ni Pastor Kiko. Amen. Guard your heart. Mhm. Kayo po, Pastor Sammy, Ayun, are you kasi guarding your heart Ay, oo properly? naman. Yes, so Gusto mo yun? by the grace of the Lord, kailangan talaga.
bilang mga mananampalataya ng Diyos. Bantayan natin yung puso natin. Mahirap kasi kapagka hindi natin masyadong nabantayan, pwedeng makapasok yung mga, ika nga, sabi nga, yung mga nagpaparumi, yung unforgiveness, yung sinabi ni Pastor Kiko, yung hindi pagpapatawad, ako, napakarumi sa puso yan, saka yung bitterness. Tataka nga ako Karen Joyce, Pastor Kiko, bakit daw hindi sinama sa bahay kubo yung ampalaya, samantalang gulay ng Pilipino, hindi ba? Bakit ba hindi sinama yung ampalaya sa bahay kubo? Bakit daw? Kasi Kasi hindi po ako kumakain nun eh. hindi. Kasi Kasi di bitter masarap. siya. Charing. Hindi. Kasi bitter siya. Kaya hindi siya sinama doon sa Mm-mm. bahay kubo. Kasi bitter siya Mga bitter dyan. Nakakaisip siya kasama yun. Amen? So, praise God sa buhay Opo, mo, tama. Pastor Kiko. God bless. Talagang ang ganda. Kailangan talaga. Lagi tayo nakabantay sa puso natin. Kasi si Lord, kitang-kita niya yung pumapasok sa puso natin, di ba? At yung sinabi din sa Bible, Pastor Kiko, Kari Joyce, na kung ano yung pinasok natin sa puso natin, yun ang lalabas sa bibig natin Yes. di ba? Hindi makikita Amen? sa And atin. nakakalimutan ko pong banggitin kanina, Pastor Sam, Opo. Madam Rejoice. Meron po kasi tayong ginagawa actually sa mga buhay natin. Ngayon. Yeah. Madalas ang lumalabas sa mga bibig natin is wala nga akong pera kailangan ko nga ng ganito Nako, Alam niyo po ba kung oo. bakit? Kasi the Bakit? reality is, kaya ang akala natin, kulang tayo, kasi ang pinifeed natin sa mga puso natin, ano yung pinapanood natin? Nanonood tayo ng mga vloggers na ang gaganda na ng mga bahay. Oo. Nanonood Ano ng pa? mukbang. Nanonood ng mga food contents. Ano pa? Ito yung malala, ito yung maraming katamaan at pasensya na po kayo. Hindi ako magsusorry dahil kahit ako tinamaan. Bato-bato No? sa langit. Ang Scroll tamaan, tayo aray ng ko po. scroll tayo sa Shopee, sa Lazada, sa Shein, sa Temu. Tapos sasabihin natin, gusto ko nito kaya lang wala akong pera. Tapos kinabukasan, pag tinanong ka, kamusta ka? Wala nga akong pera Pera. Pero sa loob-loob natin, kaya wala tayong pera kasi mayroon tayong gustong bilhin. Yeah. What Correct. we feed sa ating mga puso, yun yung lumalabas sa ating bibig. No? So, let us be careful mga kapatid. Once a month lang dapat ang scroll sa Shopee. Alam mo na, Pastor Kiko, once a month lang ang scroll sa Shopee. Sa TikTok. Si Papsi yun, scroll sa Temu. Tapos, nanood ng mukbang, tapos sasabihin gutom. Ayun. Sali Dubai, Limay. Yeah. Hindi daw Manonood ka sabi ng- nga. Sige, Pastor Gigo. Sige lang po. Manonood po ng vlog na ang lalaki na ng bahay. Tapos Oo nga. nung tinignan yung bahay nila, ay, ang liit pala ng bahay namin. Pero sa totoo lang, ang laki nun. Oo. 4 lang kayo, 100 square meter yung bahay nyo. Tapos Oo. naiinggit ka doon sa 300 square meter, tapos 15 sila. Ganyan kasi yung mga tao, tayo. Oo. Kumbaga, hindi natin nakikita kung ano yung meron tayo. Hindi natin Correct. pinagyayaman kung ano yung meron tayo. Amen. Kumbaga, naiinggit tayo kung ano yung meron yung iba na wala sa atin. Yeah. Pero kung tutuusin, meron naman tayo Kumbaga, pagyayamanin lang natin yung ano yung binigay sa atin ng Lord. Yun lang yung dapat natin gawin. Makontento ba? Wala kasing kakontento ng mga tao. Oo. Yun lang talaga. Kasi Kaya- another ano naman yun yung karumihan sa puso. Pag hindi mo binantayan yung envy. Lagi ka lang naiinggit sa pinapanood mo. Yung vlogger ka yan, dami ng pera. Wala tayong question ngayon kasi wala si Attorney Lala. Ayaw nga Ako may pala. tanong. May Oy, kaso Ako may siya. tanong. Ano po? tanong mo? Tatanong ko lang kung anong ginagawa ni Ma'am C kasi sabi niya, bananas mo kasi puso mo. Tayo po. Tayo. Mukhang kumakain ng banana Q. Oo nga. Kulit ba? Pinunasan ko lang yung yung noo ko kasi it's shining like a diamond na. I'm Yung bright like a diamond. Ma'am C, kung nasan ka man po ngayon, diyan ka lang po. And dagdag ko lang po,
Ang pusong hindi binabantayan, madaling masugatan. Yeah, Pero ayun, ang tama yan. pusong binabantayan para sa Diyos, nagiging tahanan ng kanyang presensya. Yun. Hi, Matthew. Hello, Matthew. Ito na si Matthew, huwag yun ang hanapin. No. Oo nga, no. Yan, si Kaiska, kain ka lang dyan, ha? Oo yan, nakikita nyo ba? Si Kaiska. Sumusubo eh. Musubo na yan. Pinauna ko na. Sabi ko, mamaya pa ako kakain. Thank you so much, Pastor Kiko, sa iyong napakaganda message. Grabe, ang daming learnings. Ang Yes, oo. daming Glory guilty, to ang the daming Lord. tinamaan. Amen. Salamat talaga. po sa Lord. Mga May sinabi hindi- si Ate Glenda, pakibasa ko lang, no? Sige po. Sabi niya rito sa comment niya, makisama pero wag makisama. Yun. Amen. Oo, yun. Amen. Tama yan. Tsaka yung kay Kuya Tristan, it's either they will influence you or you will influence them in good. Yun. Amen. Ang ganda ng mga comments. Praise God. Sa buhay po, Pastor Kicks. At On the dahil house. dyan, ako na pas. Okay. Pag-pray na po Opo. natin yung, ipag-pray din natin si Papi and yung Yeah. travel ni Ma'am Shibu. As Opo. usual, yung ating Mami Irene, tsaka si Brother Rames Mami Luz. and Nanay Luz Converido. Nanay Luz po. Tsaka sino po yung isa? Mami Irene, Nanay Luz Converido, tsaka si Brother Rames. Ano to? Rames po. Rames. Kakilala nila Pastor Maridet, Pastor James Valdez, yan. Rames. Taga Nepal to pero nasa US. Naka-confine. May aparato na lang yata yung bumubuhay. Sige Yun. po. Sige. Again, maraming salamat po sa bawat isa. No? Alam ko pong merong tumatakbong tanong sa inyong isipan. Ano ba ang susundin natin, puso o isip? Ang sagot ko po dyan ay puso. Dahil dyan nananahan ang ating banal na spirito. Ang banal na spirito sa ating mga buhay. Kailangan nating bantayan yan. No? Kailangan nating ayusin yung mga puso natin. Dahil dyan po namamalagi ang banal na spirito na siya namang nagdadirect ng ating mga buhay. At sa umagang ito, sa araw na ito ay muli nating ibigay yung ating mga sarili sa Lord, yung ating mga buhay. Lahat ng mga laman nito, let us surrender it to the Lord and let us allow God to shape our hearts so He can direct our lives. No? Sige po, let us pray. Let us pray. Father, we thank you. Thank you for your words, Lord. Thank you for your presence and thank you for your anointing. Alam namin na ikaw yung nagtawid ng mensahe mo sa puso ng bawat isa. Thank you for leading us, Panginoon. Thank you for being with us and thank you for talking to us this day, Lord. Salamat po sa iyong mga biyaya. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po sa iRadio. Salamat po sa buhay ni Madam Rejoice, Panginoon, ni Kaambo, Pastor Sammy, maging si Papsi na nasa likod ng camera sa mga oras na ito. We ask, Lord, in the mighty name of Jesus, as a family, that you provide strength, Panginoon, sa amin si Papsi. Alam mo yung laman ng kanyang puso. Alam mo yung motivation niya, Panginoon, na kung paano gusto niyang maglingkod sa iyo sa kabila ng kapaguran, Panginoon, sa kabila ng kahinaan. But now we pray, Lord, na lagi mo siyang i-sustain physically, Panginoon. Lagi mo siyang i-sustain emotionally and spiritually. Lagi mong ilagay sa kanyang puso yung joy ng paglilingkod sa iyo. Lagi mo pong ilagay sa kanyang puso yung pag-ibig na nanggagalit sa iyo. Dahil yun yung magdadrive, Panginoon, para magpatuloy pa siya sa paglilingkod, Lord. Salamat po, ikaw na po ang magpalakas sa amin si Papsi, sumama sa kanya sa mga ilang panahon pa na ng kanyang pangungulila sa aming Mamsi, Panginoon, dahil ilang oras na lang, babiyahin na po pabalik si Mamsi at magkakasama na silang muli, Panginoon. We also pray for traveling mercies, Panginoon, sa aming si Mamsi. We thank you, Lord, sa kanyang buhay na naibahagi niya during her stay dito sa Pilipinas, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga activities. Salamat po sa protection. Salamat sa guidance. Salamat sa strength, Panginoon. Salamat sa lahat ng blessings na ibinigay mo po sa kanya. Salamat po, Lord, sa kanyang buhay na nagamit sa iba't ibang ministeryo, Lord. And we pray na ibalik mo po siya sa kanilang tahanan sa LA, Panginoon, nang ligtas kung papaano mo siya dinala dito sa Pilipinas, Lord. We pray na maging payapa ang biyahe, Panginoon, maging restful, Panginoon, yung kanyang biyahe pabalik ng
LA, Panginoon. Ikaw po yung sumama sa kanya at sa kanilang puning pagitan ni Papsi, Panginoon. Ikaw yung maglagay ng galak sa kanilang mga puso, Lord. Bless iRadio, Lord. Patuloy mo pang i-empower ang programang ito nang makaabot pa, Panginoon, sa mas marami pang walang pagkakakilala sa iyo at mas yung mga may kailangan ng mas malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Patuloy mong paglawakin ito, being part of the Great Commission, Panginoon. We will make disciples up to the end of the world. Salamat po, Panginoon, and we pray for healing sa aming Mami Irene, Panginoon, sa aming aming Nanay Luz, Panginoon, kay Brother Ramesh, Panginoon. Lord, ikaw po yung nakakalam ng kanilang kalagayan, Panginoon. Ikaw yung nakakakita ng kanilang physical na katatayuan sa mga panahong ito. And right now, Lord, in the mighty name of Jesus, we declare healing and strength upon their lives, Panginoon. Dahil alam namin na sa iyong kapangyarihan, kaya mo silang abutin sa mga oras na ito. Sa kanilang kahinaan, kaya mo silang palakasin. At sa mga oras na ito, abot sila ng iyong makapangyarihang kamay, Panginoon. We also pray sa lahat ng mga manonood sa mga oras na ito, sa lahat ng nabibigatan, Panginoon, let your comfort be upon us, Lord. Sa lahat ng naguguluhan, let your peace reign sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Let your blessings be upon us, Lord. At hayaan mo po na ikaw yung maghari. Ang pag-ibig mo ang maghari sa buhay at sa puso ng bawat isa sa amin. We surrender to you our hearts, Lord. Hayaan mo po, Panginoon, na ito ay mamold, Panginoon, sa pagiging katulad mo. Hayaan mo po na maging malinis ito at maging karapat-dapat na laging panahanan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa kay Madam Rejoice, Panginoon, kay Pastor Sammy, kay Papsi, Panginoon. Ikaw po yung magpala sa bawat isa. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Maraming salamat po. Amen. Praise the Lord. Wala yung Subuhay ano. mo, Pastor Kicks. God bless you. Parang parang MIB, Men in Black. Yan. Pag nakasuot Kala ng niyo po salamin. Kala niyo po kasi natural light eh. Hindi, nakatutok po sa akin yung lamp. Ayaw. May spotlight ka sarili pas eh. Kailangan eh. Hindi pwedeng walang ilaw eh. Thank you so much, Pastor Kiko. God bless you Thank you. po. Ingat po God bless palagi. you, Pastor Kicks. God bless you. God bless Thank you you. po. Ayan, thank you so much, Pastor Kiko, sa inyong binahagi talaga naman yung kaabo. Napakaraming learnings. Yep. And ang dami rin nagko-comment na Yes, oo. Ang dami nagkaroon. And ayun. So, lagi lang po natin tatandaan, let us always guide our heart. Amen. In all ways. Yes. I-top priority po natin na i-guard yung ating heart above all. Correct. Okay, paano daw natin i-guard at maingatan ng puso natin, Carrie Joyce? Mga kapatids, alam niyo kung paano? Paano natin maingatan ang ating puso sa pamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos. Yes, amen. At yung pagsama natin sa mga Bible study, mga activities, yan. Maalagaan natin yung puso natin yan. Kasi napupuspos tayo ng mga salita ng Diyos. Amen. Salamat sa Lord. Amen. Thank you so much. At bago po tayo magpaalam, pati po muna natin yung mga nag-check-in kanina habang nagsasalita si Pastor Kiko. Yan, nandiyan po si Pastora Ellen Gonzalez, si Manilyn Agustin, si Glenda May, Charmaine Rabago Rodriguez, si Mami Irene Manalo, nandiyan siya. Hello, Mami Si Irene. Tristan, at syempre si Mayrin Kwanang all the way from Japan. Wow. Konnichiwa. Konnichiwa, sarangheyo. Ay, Maraming Korea pala salamat yun. po sa inyong patuloy na pagtutok sa iRadio. Next week, Yes. nandiyan na si Ma'am Shi. Yun na. Hi. Excited na So, tayo. maraming salamat po at patuloy po nating suportahan ng iRadio. I-click natin ng follow, like, and share sa ating YouTube account and syempre dito po sa ating FB page. Yeah. Ayan. And syempre i-share din po natin ang ating iRadio sa ating mga kakilala na hindi pa nakakapag-like and share sa ating pong page. So meron ka pa pong gusto sabihin, Kambo? Ang masasabi ko lang, Kuya Ramon, Mamsi, Mama, Chup Chup. Yeah. Ayan. At sa ngalan po ni Papsi Ramon Pascua at ni Mamsi Karim Pascua, ako po si Rejoice Sorfilia kasama si... Kambo on the house, break it down. And God bless everyone. God bless you. Mama, Love you Chup all. Chup. With the love of God. iRadio. Naglilingkod para
sa sambayanang Pilipino.